Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:25 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Rodrigo Duterte, tinalikuran na ni Bongo at Vitaliano Aguirre. Opo. Ibig sabihin ay iniwanan na nila. Opo. Kasi nililibre na nila ang kanilang sarili. Hindi daw sila kasangkot o wala daw silang alam sa mga patayan o sa mga crimes against humanity. Hindi daw nila alam. Ay yan na nga eh. Yan na nga ang problema dyan eh. Mag-isa na lang ni Rodrigo Roa Duterte ang gumawa. Pero ang tanong, kaya ba niyang gawin yun? Hindi Kailangan niya ang katuwang, hindi Kailangan niya po ang katuwang. Yung tutulong sa kanya nung pinatupad yan. Ay ngayon na yung mga pangalan ni Bongo at saka ni Vitaliano Aguirre at saka kasama yan si Bato de la Rosa. Yung mga pangalan nila ay naandun sa listahan ng mga co-perpetrators ng crime against humanity nga po yan eh. Ngayon ay iisa ang sinasabi nila. Hindi raw nila alam at hindi raw sila kasama o hindi sila nakiisa kay Duterte. Ayan na nga po eh, hindi ba? Nilalaglag na nila o iniiwasan na nila. Ay siguro ay ang dahilan po dyan na nakikita ko dahil patas ang ICC, hindi nila pwedeng bayaran o hindi nila pwedeng suhulan. Yan po ang nakikita ko dyan. Kung naandun na sila, kung nakakulong na sila doon, ay malabo na ang tsansa na makaalis sila. Yan po ang nakikita ko na dahilan. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Hindi raw sila kasama, hindi raw nila alam ang mga patayan ay they leave Rodrigo Roa Duterte alone. Hindi ba? Kanya-kanyang dahilan na o kanya-kanyang takbuhan na yan. Hindi ba? They will leave Rodrigo Roa Duterte alone. Yan po. Aywan ko lang kung ano ang feeling ngayon ni Duterte. Kung sakali man na umaabot sa kanya yung ganyan na hindi raw nila alam, pero partners in crime po yan eh. Hindi ba? Ayan, ang tatalakayin natin pero dadalhin ko pang usapan sa nagkamali sila. Nagkamali sila lahat yan. Kasi nga, nung napanood ko yung sinasabi ni Leila de Lima ngayon, ang sabi ni Leila de Lima, kasalanan nila yan. Sila ang may kasalanan dyan. Binabawalan na sila noon. Pinagsasabihan na sila noon na huwag nyo nang ituloy yan, huwag nyo nang gawin yan. Pero nga tinatawanan lang nila. They act with impunity as if there is no law. Yan po eh. Yan ang nakikita ko po dyan eh.
Parang sila ang batas o gusto nila na nakasaad naman po yan sa Biblia. Dinescribe po ng Biblia ang mga taong ganyan, yung mga diktador o may tendency na pagka tyrant, yan nga maging hari, gusto nila maging hari eh. Ang tendency niyan, walang batas-batas. Nakasulat po sa Biblia yan. Sa kanila ay walang batas-batas. Sila ang batas. Yan po. Pero nagkamali sila dyan kasi nga isa lang ang lawgiver eh. Isa lang. Maaring sabihin nyo na itong mga mambabatas natin ay lawmaker o lawgiver, pero may pinagbabasihan po yan, yung moral law na ibinigay ng Diyos. Tapos na po yun eh. Yung moral law, tapos na yun. Kaya ito, sumususog lang sila, itong mga lawmakers. Pero ang pinagmulan niyan ay yung batas na ibinigay ng Panginoon. James 4 verse 12, para patunayan po natin na nagkamali sila. Ang akala nila sila ang batas ay, at naipasunod naman nila, hindi ba? Pinatanggal nila ang ABS-CBN hindi ba? O, hindi ba? Binilanggo nila si mahigit 6 years po yun. Mahigit 6 years na nakabilanggo si De Lima sa kasalanang wala naman, hindi ba? Without a cause. Ego lang, hindi ba? Ego lang ni Duterte. Binilanggo si De Lima without a cause. Parang si Jesus Christ nga yan eh. They hated me without a cause. Nakasulat po yan. Hindi ba? Isa sa hula kay Jesus Christ, they hated me without a cause. Ayan, hindi ba? Dito naman ay ego lang ni Duterte eh. Kaya binilanggo si De Lima. Matagal po yun. 6 years mahigit. Ay, ano pang ginawa nila? Yun, yung pardon. Kung pardon man na matatawag yun, yung pardon ni Trillanes, ni Rebuka, na walang gumagawa niyan. Siya lang. Hindi ba? Wala pang presidente na gumawa niyan. At halos sa buong daigdig po, halos walang ganyan na yung iriribuka mo yung nilagdaan ng unang presidente. Walang ganyan. Lalo na kung patay na yung presidente po. Paano mo mairiribuka yung yung parang last will and testament po yan eh. Yung pagpardon ng presidente, ay paano mo iikwan yun? Babaliwalain o naku po, hindi ba? Kaya nga, yun ang sinasabi ko, they act with impunity. Ayan po. James 4 verse 12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But who are you to judge your neighbor? Yan po ang sinulat ni James. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Ayan po dito ay inilagay ni Duterte ang kapangyarihan na maghusga sa kanyang kamay. Yung po ang nangyari dyan na samantalang executive lang siya. Hindi ba? Ako nga, natatawa na lang ako nung pinapatupad niya yan,
ay kako ay pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya yan kasi nga nagkakasala siya Hindi ba? O, pinibilanggo niya si Dilima. Ay igo lang na naman yan, di ba? Igo niya. At saka, kahit na pa nga mamatay yung si Dilima doon sa bilangguan, ipagpalagay na nabulok nga. Kasi yun ang sinasabi ng mga DDS. Ay sabi ko naman, huwag kayo magsalita ng ganyan kasi pagbabayaran nyo yan. Lahat ng salita kasi na sinasalita ng tao, lahat ng salita po na sinasalita ng tao, kahit na walang kwenta yan, they will held account on the day of judgment. Lahat po yung mga walang kwentang salita na sinasalita, they will be accountable in the day of judgment. Yan po ang nakasulat dyan. Ay hindi natin alam kung ano yung day of judgment o day of the Lord. Hindi natin alam po yan. Marami po yan na day of judgment at saka day of the Lord. Marami yan. Ngayon, ay ito nga, hindi ba, umakto siya bilang isang judge. Hindi ba? Pinasara nilang ABS-CBN, hindi ba? Sila na rin ang nag-decide Hindi ba? Although na pinadaan sa lower house, nagdesisyon ang lower house na hindi nabigyan ng prangkisa, pero sila ang promotor. At ito naman mga lower house ay simple, bayad po yan binayaran yan alam ko yan At bakit naman sila tatalima, hindi ba, kung wala silang bayad, hindi ba? Yan po, kaya nga with impunity. Akala nila sila na sila na ang batas Ay hindi po ganun Power and authority belongs to God and to whoever He wants to give. Yan po power and authority ay ngayon ay tinanggal na, hindi ba? Tinanggal na siya, hindi ba? O natanggal o nakakulong na siya. Ayan po Power and authority belongs to God and to whoever He wants to give. Yan po nakasulat Pero ang tandaan po natin there is only one lawgiver and judge. The one who is able to save. Ay hindi naman makapag-save ito si Kwan ang sarili nga niya, hindi niya ma-save Si Duterte, hindi makasave yan. Ang sarili niya, hindi rin niya ma-save. Kasi nakakulong na siya At kung malalim na pananampalataya, maintindihan na yung save dito ay yung isave yung kaluluwa, isave yung soul. Man cannot save himself alone. Hindi niya kayang isave ang kaluluwa niya kasi makasalanan siya At hindi niya nga alam naligaw Papaano niya umpisahan? Papaano niya atakihin ang problema? O papaano niya gamutin ang kanyang sarili? Hindi niya alam Kasi nga naligaw. Kaya man needs a redeemer. Yan po, kailangan ng tagapagligtas. Pero ayaw naman maniwala ng mga tao. Ayaw nilang maniwala Ay pabayaan ko sila kung ayaw nilang maniwala. Hindi ba? Man needs a redeemer. Kaya nga ganyan umakto At kahit na nga yung nangangaral katulad ni Joel Villanueva, hindi ba? Kahit na yung nangangaral nagnanakaw pa rin Hindi ba? Kaya nga, man needs a redeemer. Yung tunay na redeemer. Nangangaral, hindi ba? Yung tatay ni Joel Villanueva, hindi ba? Nangangaral. Si Joel Villanueva, nangangaral din. Pero bakit nai-involve pa? At hindi lang dyan, pati sa mga beauty queen, hindi ba? Ayan po Kaya tama po ang Biblia Man cannot save himself alone. Kahit na paanong gawin niya,
it is the gift of God. It is not of your own works and of your own endeavor. It is the gift of God so that nobody can boast. Ayan po para walang makapagmalaki. Hindi ba? Ayan po Isaiah 33 verse 22. Ito po ang kinuha ng mga bumuo ng konstitusyon ng Amerika, ng US Constitution. Yung framers ng US Constitution, dito nila kinuha. Bakit mayroon silang legislative? Bakit mayroon silang executive? Bakit mayroon silang judiciary ng branch of government? Tatlo. Kasi nga, hinati-hati po nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Ayan po, Isaiah 33 verse 22, For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is He who will save us. Ayan po, napag-aralan nila dahil bumabasa sila ng Biblia na ang tao ay malupit, na ang tao ay sakim, na ang tao pag nabigyan mo ng kapangyarihan ay gusto sa kanya na lahat Hindi ba? Si Kibuloy, hindi ba? Nangangaral ay gusto maging presidente na rin, hindi ba? At ito naman si Duterte, presidente na, ay gusto maging pastor. Magtatayo daw siya ng sarili na simbahan. Hindi ba? Ganun po ang tao sakim sa kapangyarihan. At nalaman yan ng mga framers of the US Constitution. Kaya para maiwasan yan, para maiwasan ang diktador, para maiwasan yung palalo, yung parang ginawa ni Lucifer na gusto ni Lucifer maging Diyos. Yun ang gusto niya, na naipamana po yan sa mga tao. Kaya ganyan po Ngayon, para maiwasan yan, hiniwa-hiwalay nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay sa tatlong branch o sa tatlong tao. Ayan po, we have the judiciary, we have the legislative, and we have the executive. Ayan po. Ang problema po, ginaya natin yan sa Amerika, ginawa nating pattern, hindi ba? Pero hindi natin nakuha ang importansya o ang meaning o ang gustong mangyari ng mga framers ng US Constitution. Hiwa-hiwalay natin yan kasi delikado. Di ba? Delikado kung ibibigay natin yan sa iisang tao lang. At usually, kinukuha nga yan ng isang tao Parang ganun kay Duterte, hindi ba? Siya na nga ang judge ang legislative naman, binabayaran niya, hindi ba? Ganun po Yan ang problema po sa tao. Kahit nangangaral lang ganun kay Joel Villanueva nangangaral na. Tapos, dinismiss pala yung kaso niya sa police scam. Dinismiss o ibinasura pala nila ni Martires, inilihim. Adi, kalukuhan yan, hindi ba? Bakit nyo ilihim? Dapat doon ay i-broadcast nyo. Ito si Joel Villanueva. Dapat kumuha kayo ng media at ito, dinismiss ko na ang kaso niya. Ay hindi inilihim At yan ngayon ang mainit na balita na sinasabi ni Boying Rimulya. Wala palang nakaalam, pati yung mga tao doon sa ombudsman. Ang nakaalam lang ay si Joel Villanueva siguro at saka si Samuel Martires. Ayan po ang tao. Iyan po ang sinasabi ko. They act with impunity. Samantala, ay yung dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay nirekomenda na yan, nakasuhan Rekomendado na po. Dahil matibay ang ebidensya at sinabi niya na tanggalin na yan sa pagka-congressman.
O aywan ko kung noon ay senador na ata yan. Pero ganun pa rin. They have the power. The ombudsman has the power to suspend or to remove. Nasa power po yan ng ombudsman. Ay kaso nga, nag-conflict ang batas eh. Ang sabi naman ng mga senador ay ang makakapagpatanggal lang ay ang senador. Ayan po hindi ba? Kaya nga po tayo ay continuous po na gumagawa ng batas. Dahil dyan may conflict. Pero para sa akin ay pwede siyang i-dismiss ng ombudsman at a certain amount of time. Pwede. Para sa akin siguro 3 to 6 months pwede. Pero yung dismissal talaga ay dahil senador yan ay dapat ay dumaan sa iba. Pero yung i-call lang siya, i-suspende, pwede. Pwede po yan. Dapat ganun ang batas natin. Pero may limit lang. Ngayon, yung mga mabababa, congressman, ay pwede ata o governor, ay pero hindi natin na talakayan yan. Basta ang sinasabi ko lang po dito na yung lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay pinaghiwa-hiwalay ng bumuo ng US Constitution para maiwasan ang diktador o ang tyranny at yung pang-aabuso na ganyan na ginawa ni Duterte. Nag-abuso siya. Ay pero pagbabayaran niya yan, pagbabayaran niya yan at yun na nga, nakakulong na siya, hindi ba? At itong mga kwan ay iniwan na siya ni Bongo. Wala daw siyang alam, sabi ni Bongo. Ang sabi din ni Vitaliano Aguirre, wala din siyang alam. Hindi raw siya sumasama dun. Ay problema na yan, pero ako, ini-expect ko na po yan. Na iiwanan nila si Duterte sa iri. At ang masama pa dyan, baka ididiin pa nila yan para ilibre nila ang kanilang sarili. Pwede nilang sabihin na inutusan ako. Ay sumunod lang ako. Ayun, baka aminin ng ganon, tapos bababa ang sentensya sa kanila ng isang step, ay ididiin nila si Duterte. Yun ang ini-expect ko dyan. Natural tendency po ng tao yan na ililibre niya ang kanyang sarili. Ganun po yan. At yun po ang napakasakit. Yun po ang napakasakit na mangyari kay Duterte o kanino mang tao na yung dati mong pinagkatiwalaan ay i-betray ka. Yan po ang napakasakit na hindi po natatagalan ng tao yan. Hindi natatagalan. Pinakamasakit po yan. Hindi bali na labanan ka na nung kalaban mo o siraan ka o kaya ipakulong ka ng kalaban mo ay yan ay ang magpapakulong pa sa kanya kay Duterte, yung dati niyang kasamahan kasi ituturo siya Napakasakit po niyan. Lalo na kung ganyan na binihisan niya o pinayaman niya o kaya ay naging tao, malaking tao, ang ibig kong sabihin. Naging senador, hindi ba? Naging senador po si Bongo Ay si Bato din. 12 years po yan. 12 years na manunungkulan, hindi ba? Ay napakasakit po niyan. Kay Duterte, kasi nga ay kasama yan sa bayad Kasama yan sa parusa ng Panginoon. At yan ang sinasabi ko sa inyo dito, napakasakit niyan. Na ay lalo na ganyan, ay si Robin Hood Padilla nangako, hindi ba? Nasasamahan niya o gusto niyang samahan si Bato de la Rosa. Ay malamang, pati ito si Duterte, pero ngayon ay delikado na rin po yan ay simple hahanap na rin ng kwan yan kung saan siya lulugar yan.
Hindi ba? Kung nakita niya ng delikado na, hindi ba? Ayan po Psalm 75 verse 7, but it is God who judges. He bring down one and exalt another. Ayan po. At dito na po ako magwawakas. Ang Diyos po ang talagang hurado. Yan po ang nakasulat dyan. At saka, siya ang gumagawa kung ilalagay ka dyan sa kapangyarihan o tatanggalin ka. Ayan po, hindi ba? Para may matutunan tayo na yung ganyan, sumusubra kasi yung iba Ang akala nila kasi yung authority sa kanila na hanggang wakas. Ayan po. Kaya nagkamali sila dyan. Kaya ngayon, ang sinasabi nila ay hindi ako kasama dyan. Hindi ba? Iisa ang sinasabi nila. Kasi alam nila na wala na magagawa At saka alam din nila na kung hinuli sila ng pulis o ng international police, hindi ba? Interpol. Pag inilagay na sila doon, wala na silang tsansa na makaalis. Bakit? Ay hindi naman nababayaran yun Hindi nasusuhulan. Ay sa Pilipinas, kaya gusto nila dito Ang gusto nila dito sila litisin. Ay pero nga ang problema ay yung mga tao ayaw na dito. Kasi nga, kasama po sa ang mga judges, kasama sa yung isa yan, yung mga decision ng judges o ng mga yan kanyang kay Samuel Martires, prosecutor, kasama yan sa justice system. Kung palpak yan, palpak din. Hindi ba? Kung palpak yung, katulad ganyan si Samuel Martires, binasura na yung kaso ni Joel Villanueva. Hindi ba? Sa dilim ng gabi, hindi ba? Sa gabi. Walang nakakaalam. Ganyan po Hindi ba? Kaya pala pinipilit ni Joel Villanueva noon. Wala na siyang kaso. Wala na kung kaso kanya. Wala na. Lahat. Yun po ang sinasabi niya Yung pala, hindi natin alam. Dinismiss na pala. Hindi ba? Ayan po Kaya gustong-gusto nila dito matupad ang paglilitis. At sinabi din po yan ni ni bago po nakulong si Apollo Kibuloy, hindi ba? Ang sinabi niya sa broadcast, hindi ba? Sa media, sa publiko, ang trabaho ni Duterte noon, ang tinatrabaho ni Duterte, sabi niya, pinupuntahan ang dapat puntahan at ayusin ang dapat ayusin. Kaya kahit na marami siyang nilang grab na mga lupa, si Kibuloy ay simple. Paano kang makapagpatayo ng kingdom, hindi ba? Kung wala kang lupa. Ayan. Sinakyan na lang ang sinakyan, pero inaayos ka ni Duterte. Ayan po with impunity nga Hindi ba? Sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.